Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala abdihil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magandang araw po sa lahat ng tagapanood at kapayapaan. Ipagkaloob nawa ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang kapayapaan sa lahat ng tumatahak ng tuwid na landas. Aking kapatid na bagong Muslim, ito ay mahalagang payo para sa iyo. Nang pumasok ka sa pananampalatayang Islam, hindi po kayo nagkamali ng pasya. Napakapalad po ninyo, aking kapatid na bagong Muslim, sapagkat ang pinakamalaking biyaya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo na pinagkaloob niya sa tanang buhay mo ay gabayan ka sa pananampalatayang Islam, na siyang magliligtas sa iyo pagdating ng araw ng paghukom kapag ito ay iyong isinagawa. Tatandaan mo, nung pumasok ka pa lang sa pananampalatayang Islam, ang pangako ng Panginoon sa iyo ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, Al-Islamu yajubbu ma qablahu wat tawbatu tajubbu ma qablaha. Ang pananampalatayang Islam ay pinapawi ang mga nakaraang kasalanan. So yung pagiging Muslim mo o pagbasok mo sa pananampalatayang Islam, papawiin at patatawarin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nakaraang kasalanan mo. Aking kapatid na bagong Muslim, bagong yakap sa pananampalatayang Islam, napakahalaga ang iyong pag-aaral sa pananampalatayang Islam, sapagkat kapag hindi mo pag-aralan ang pananampalatayang Islam, ay hindi mo malalaman kung ano ang dapat mong gawin. Hindi mo malalaman kung anong dapat mong gawin o ang mga obligasyong dapat mong gampanan. At hindi mo malalasap ang tamis ng pananampalataya sa pananampalatayang Islam kung hindi mo ito pag-aralan. Huwag nating tularan ang ibang mga bagong Muslim na kapag nag-Muslim na ay hindi na nag-aaral. So aking kapatid, aking payo sa iyo, pag-aralan mo ang pananampalatayang Islam. Sapagkat ang pag-aaral sa pananampalatayang Islam, isa ito sa napakahalagang bagay at uri ng pagsamba sa pananampalatayang Islam. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Ang sinumang tumahak ng isang landas na ang kanyang layunin ay upang magkaroon ng kaalaman, upang sumaliksik ng kaalaman, ay pagagaanin niya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya dahil doon ang landas o ang daan patungong paraiso. So, aking kapatid sa pananampalatayang Islam, kung gusto mo ng paraiso, mag-aral ka. Kung gusto mo ng paraiso, isagawa mo ang iyong obligasyon sa pananampalatayang Islam. Tulad ng sinabi ko kanina, patatawarin sa iyo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mga nakaraang kasalanan. Siyempre, kung ito ay nagawa mo ang iyong ipinangako, ano ang ipinangako mo noong ikaw ay mag-Muslim? Ang tinutukoy kong ipinangako mo ay yung sinaksihan mo nung ikaw ay pumasok sa pananampalatayang Islam. Sinabi mo nung pumasok ka sa pananampalatayang Islam, ako ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at ako rin ay sumasaksi na si Muhammad ay huling sugo at propeta ng Allah. So dapat mong gawin ang iyong obligasyon mo upang may sakatuparan mo ang iyong pagsasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at dapat mong sundin alaihi wasallam upang may sakatuparan mo ang iyong pagsasaksi na siya ang huling sugo at propeta ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pananampalatayang Islam, aking kapatid na bagong Muslim, ay
kailangan itong pinag-aaralan. Kailangan itong pag-aralan dahil kapag hindi natin pag-aralan to ay hindi natin malalaman kung ano ang ating gagawin. Hindi natin malalaman kung ano ang kahalagahan ng mga pananampalataya o pagsamba sa pananampalatayang Islam, tulad halimbawa ng pagdarasal. Kung kulang ang ating kaalaman, kung hindi tayo mag-aaral, kahit mismong pagdarasal ay hindi tayo interesadong isagawa ang pagsasala. Samantalang sa pananampalatayang Islam, napakahalaga po ang pagdarasal o ang tinatawag sa wikang Arabic na pagsasala. Sapagkat ito ang namamagitan sa ating mga Muslim at silang mga hindi mga Muslim. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah," ang bagay na namamagitan sa atin at sa kanila na hindi mananampalataya ay ang sala o ang pagdarasal. Aking kapatid na bagong Muslim, kabilang sa aking mahalagang payo sa iyo ay ipalaganap mo ang pananampalatayang Islam. Ipalaganap mo ang iyong pananampalatayang Islam ngayong Muslim ka na. Tulad ng ginagawa ng mga taong nauna pa sa iyo sa pananampalatayang Islam. Sapagkat tayong mga Muslim, obligasyon nating ipalaganap ang ating pananampalataya. Una, sa iyong mga pamilya, sa iyong mga mahal sa buhay, sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, sa mga kakilala. Ipalaganap natin sa mga tao ang tunay na katuruan ng pananampalatayang Islam, na siyang tamang pananampalataya, na siyang pananampalataya lamang na tinatanggap ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ang sino pa mang maghanap ng iba pang pananampalataya bukod sa Islam o sa wikang Tagalog ay ang pagsamba, pagsunod sa nag-iisang Panginoong Allah lamang, bukod sa pananampalatayang Islam ay hindi tatanggapin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At pagdating ng araw ng paghuhukom, mapabilang siya sa mga taong talunan. Bakit tinawag ng Panginoon ang mga taong hindi mananampalataya ng mga taong talunan? Sapagkat ang akala nila, tama ang kanilang pananampalataya dito sa mundo. Napagod sila, ginugol nila ang kanilang kayamanan dito sa mundo sa akalang o sa pag-aakalang tama ang kanilang ginagawa. Pagdating ng araw ng paghuhukom, mali pala at bagsak pala sila sa pananampalataya sa nag-iisang Panginoong Allah, kaya sila ay talong-talo at tinawag na talunan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa iyong pagpapalaganap ng pananampalatayang Islam ay magkakaroon ka ng malaking gantimpala. Magkakaroon ka ng malaking gantimpala, lalo na ang ibang pamilya mo o membro ng iyong pamilya ay pumasok sa pananampalatayang Islam. Napakalaking bagay iyon. Kausapin mo ang iyong asawa, iyong mga magulang at iba pang kamag-anak. Ipaliwanag mo sa kanila ang tunay na katuruan ng pananampalatayang Islam. Ang tunay na alituntunin ng pananampalatayang Islam, kung saan ito'y taliwas sa mga masasamang balita na ibinabalita ng mga taga-media o ibang mga taong gustong sirain ang pangalan ng pananampalatayang Islam. Kaya ang mga tao o ang mga ibang taong hindi mananampalataya, ang akala nila o yung ibang hindi mananampalataya, akala nila ang Islam ay napakasama. So tayong mga Muslim, kailangan nating ipalaganap ang tunay na katuruan ng pananampalatayang Islam. Kailangan natin ipahayag sa kanila, sabihin sa kanila kung ano ang katotohanan tungkol sa pananampalatayang Islam, kung saan ang pananampalatayang Islam ay nagtuturo ng pagsamba sa nag-iisang Panginoon lamang, nagtuturo ng kabutihan, pagiging mabuting tao, pagiging mabait, at ang pananampalatayang Islam, ito ang gabay natin sa lahat ng aspeto ng ating buhay, lahat ng aspeto ng buhay ng tao
ay nagbigay ang pananampalatayang Islam ng gabay o patnubay upang sa ganun, yun ang dapat niyang sundin. Kaya ito ay nagpapatunay na ang pananampalatayang ito ay galing sa Panginoon at ang pananampalatayang Islam ay hindi po bagong pananampalataya. Ito ay pananampalataya ng mga sugo at propeta ng Panginoon at simula pa nung unang tao na si Adan, na unang propeta ng Panginoon, ang kanyang pananampalataya ay pananampalataya lamang sa nag-iisang Panginoon. So aking kapatid na bagong Muslim, huwag mong kalimutan ang aking mga payo sa iyo sapagkat ito ay napakalaking bagay sa iyong buhay. Hanggang sa muli, hanggang dito na lamang aking mga kapatid na manonood. Maraming salamat sa inyong panonood at naway tanggapin nawa sa atin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga mabuting gawain at patawarin nawa tayo sa ating mga kasalanan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.